So yun po mga Dabarkads, mga biyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. Ito, welcome back to my YouTube channel. Ganun pa rin yung damit ko. Kasi pag gumagawa ako ng video guys, ito para sa mga nakakalam niya. Kasi iba dyan nagsasabi, hindi daw ako naliligo. Pag gumagawa kasi ang video sa isang gabi, 4, 5. Kaya pagpasensyahan nyo na kung ganyan pa rin yung damit ko. So ngayon pag-usapan po natin yung mga artista. No, may mga iba kasi tayo kasi yung iba yung ang naalaman lang natin ng mga inalok ng Tape INC or ng Halusos Brothers ng mga artista na para mag-host sa Itbulaga ay sila Kuya Kim, mayroon pa diyan si Willie, sila sino to? Marami pa silang inalok sila Isko. So nandiyan na sila ngayon. So marami pa silang inalok ng mga sila Randy Santiago, Jan Estrada, na mga dating host din sa noontime show ng MTV nung araw, 'di ba? So isa sa mga inalok din nila. Ngayon, meron pa palang ibang mga artista na inalok at matapang na tumanggi sa Halusos Brothers. Ibig sabihin na matapang kasi tinanggihan nila yung malaking offer na in-offer sa kanila ng Tape INC para mag-host ng revamp night ng Itbulaga, pero tinanggihan po nila. So sino-sino ba ito mga to? So syempre bago natin ito simulan ay huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So bago tayo magsimula ho doon mga Kadabarkads, ito muna may babasahin po muna ako sa inyo. Ewan ko, kayo na humusga kung ano po ba ito ha. At makikita nyo rin yan po dyan sa screen. Makikita nyo po dyan sa screen na ito yung nga po ang post ni Henyo Master Joey De Leon. Ang poet nyo na kanyang pangalan sa kanyang Instagram. Ito yung sabi niya sa mga nakasama namin sa humigit kumulang na 15,000 pagtatanghal mula kay Contasya hanggang kay Atasya, mula sa Kainta hanggang sa Bilog na Pula, maraming salamat po at hindi kayo nawalan ng gana. Kuya, si ano lang to pero napaka sa puso yung post ni Henyo Master na to. Parang nagpapasalamat na kahit anumang mangyari, kahit ano man ang mangyari sa nangyayari mapatungkol sa Tito Vic and Joey, ay narito pa rin po tayo para gumabay at umano sa kanila, sumuporta. Katulad doon namin dito, mga TVJ Defender, na kahit anong pananakot or mga sinasabi, mga death threat sa amin, nandito pa rin po kami para pagtanggulo sila. At dahil karapat-dapat naman hong ipagtanggol sila. So sa mga hindi nakakaalam, alam nyo, may mga kami dito nila Utol Crisulo, nila Jake, nila Tita Messi, may mga natatanggap kami ng mga death threat. Nakita nyo naman yung nakaraan sa akin, di ba? May mga naghahanap sa akin na mga nagpapakilalang pulis. Mga nagpapakilalang pulis na hinahanap ako kung saan babae ko. So, noong mga panahon din naman na yun ay kapanahonan na palipat na rin talaga ako. At saka delikado din doon kasi sa tinirang kong unang bahay kasi walang masyadong tao doon. Nasa gitna siya ng kasi siya bagong subdivision. Parang binubuo pa lang na subdivision. So, wala pang masyadong kapitbahay. So, delikado yung kasi yung ganun, mahirap na. Kaya yun, lumipat na rin ako at nandito ako sa Ususan Taguig. Punta kayo dito nantay ko nga sila dito Tagal nilang pumunta. Mention ako ng mention, hindi naman sila nagpupunta. Dati hinahanap nyo ako, ngayon na nandito ako, ayaw nyo naman ako puntahan. So yun yung ibig sabihin ni Henyo Master doon na talagang taos puso siyang nagpapasalamat sa atin lahat ng mga legit Dabarkads sa patuloy na pagsuporta sa kanila. Nagsimula sila sa RPN, Channel 2, napunta sa GMA, hanggang ngayon nasa TV5 na. Nandito pa rin tayo. So yung iba mga Dabarkads, may mga edad na. Yung iba wala na rin dito sa mundo, pero
alam ko at alam nila na kahit nasa ibang ibayo na sila ng daigdig, dala-dala pa rin nila at alam nila at kilala nila ang pangalang Tito Vic and Joey. At ito naman yung may papangako namin ng mga TBJ Defender sa inyo ay kahit ano pong mangyari, ano man yung mga pananakot na kanilang ibinabato sa amin, ay patuloy pa rin po kami susuporta at ipagtatanggol namin ng Tito Vic and Joey. Hindi pa pwedeng hindi kami nadadala sa mga suhol-suhol, mga death threat na yan. Wala kayong pakialam dyan. Ako rin, may katwiran din ako sa buhay ko. Kapag oras mo na, oras mo na. Pag di mo oras, di wag. Ako pilitin. Di mo nga oras Kaya di mo oras. Oo, wag mong pilitin ha. Mag-oras mo na, hayaan mo na, diyan ka na lang. Oras mo na yan Kapitbahay nga namin natinik ng makahiya, na tetano, namatay. Biruin mo, natinik lang ng makahiya yun. Yun yung tinatawag na oras mo na. Yung iba naman, nalaglag na sa building, ilang floor, buhay pa rin. Kasi yan, hindi niya pa oras. Pag ikaw kasi, pag tayo kasi mga tao, pag pinagpasyahan na ng itaas na, hanggang dito ka na lang, wala ka na magagawa doon. Tanggapin mo na yun. Hindi yung iba dyan parang takot na takot Pero tandaan niya, yung mga taong hindi takot mamatay, hindi rin po yan takot pumatay. No? May mga ganyan yung mga yan, kaya alam niyo yung mga katagang ganyan, nakuha ko yan kay Tatay Digong. Kaya former President Duterte. Pero totoo naman yung sinasabi niya No, pag di mo oras, hindi mo pa oras. Pag oras mo na. Wala nang magagawa dun. So yun nga po, ulitin ko sa inyo, patuloy pa rin kami na susuporta at maglilingkod at tawag dito, didepensa namin ng TBJ at lahat ng mga Dabber Cats. So ito na yung video mga Dabber Cats. Sino kaya? Kayo, mapapadigay tayo Hanggang ngayon di pa rin makamove on yung tiyan ko dun sa ulam. Mamaya nga titibag pa nga ako. Ayan pa ako, isang pasada pa ako ng kain mamaya. Taba-taba, di tumaba. Mataba naman na ako, di tumaba. Sarap ng kumain pagpatay ka na, makakakain ka ba? Hindi ka na makakakain mag-cheers kayo ni San Pedro doon ng beer sa taas. No? So ito po yung mga Dabber Cats. Sino kaya? Sino ba to? Sila Marian Rivera ba? Sino ba pwedeng mga artista? Sila Dingdong Dantes? Sila Luis Manzano? Sino kayang mga artista to na inopera ng halususan ng mga malaking pera para lang mag-host sa generic Night Bulaga? So ito po yung video, panoorin po natin mga Dabber Cats. Ito, magugulat kayo dito. Kahit ako rin, nagulat din ako dito. Sila. Ito, detalye sa matapang na pag-ayaw sa halusos offer. Wait lang Nasaan na ba yung sa halusos offer? Nina Blanc. So, ito, panoorin natin. Tinanggihan ng offer ng mga haluskos bilang bagong host ng Eat Bulaga. Kumpirmado na nga ang usapin tungkol sa kung sino ang magiging bagong host ng Eat Bulaga. Pero maraming pangalan ang kanilang kinokonsidera at sinasabing magbibigay ng bagong saya sa mga viewers ng programa. Mananatili pa rin daw ang titulong Eat Bulaga na gagamitin ng mga haluskos sa pagbubukas ng reformated noontime show nila. Hindi pa rin kasi naaayos ang tungkol sa copyright ng trademark ng pangalang Eat Bulaga. Hanggang June 14 pa kasi ang validity nito sa ilalim ng Tape Incorporated kahit ang nakaregister sa kanila ay for merchandise use only. Noong February at March lang din nag-apply ng trademark ownership sina Mr. Tuviera at Joey De Leon sa IPO o Intellectual Property Office. Gayunpaman, isusulong ng tape ang pagpapalabas ng makabagong Eat Bulaga dahil sa kontrata nila sa GMA7
na nakatakdang matapos sa isang taon pa. Dahil sa usapin tungkol sa mga bagong bibida sa noontime show, ilang pangalan ang nabanggit na inalok na maging main host nito. Isa na ang pangalan ni Iya Villania Arellano sa mga lumutang noong mga nagdaang araw. Inamin ng TV presenter na napakahirap magdesisyon tungkol sa pag-host ng isang palabas tulad ng ED. Mabilis naman niyang ipinaliwanag na mas gusto niyang mag-host ng isang programa na mayroong ibang titulo. Sa kasalukuyan, siya ay segment host ng Chika Minute sa 24 oras. Kamakailan lamang ay natanong si Iya kung papayag ba siyang maging isa sa mga bagong host ng noontime show sa GMA. Inihayag niya Inalok din pala si Iya, no? Job, lalo na sa isang noontime show, hanggat hindi Itbulaga ang pangalan nito. Aniya, oh my gulay, it's hard to talk. Siguro kung iba yung pangalan ng show, I would consider. Alam niya kasi na ang Itbulaga at ang legacy nito sa Philippine TV ay nakadikit na sa pangalan ni Tito Vic at Joey. Siguro kasi I guess it's kind of sensitive, especially because of the title and the memories that it holds, the people that it holds. So ayun, if ever, I might consider if it wasn't the title. Ang isa pang pangalan na maugong na naiintrigang papalit. So bago tayo pumunta dyan, magbigay muna tayo reaction dito kay Iya. Alam nyo, yun nga, tama naman din yung sinabi ni Iya, no, na kung iba yung title niyan, pwede ako mag-host. Saka ito si Iya, ano rin to magaling to mag-host. Ano ba yung, dati? Ano ba yung segment niya dati na lip-sync? Lip-sync ba yun? Yung lip-sync battle ba yun? Tama ba ako? Ang galing din ng pagkaka-host niya doon. Alam ko siya yung host doon no, ni si Iya. Talagang kung sa pagiging host, mas gusto ko to kaysa kala Isko, kala Paulo. Talagang may may karakter sa pagiging host, may alam, may dunong. May dunong siya sa pagiging host at magaling talaga. Kung sa magaling, nakakatawa din, no? At talagang yung pagiging niya, yung pagiging host niya, no. So, para sa akin, tong si Iya, goods to. Pero okay na rin 'yon, Iya. Dahil kung sakali man na na itinanggap mo yung offer na yon, nako sira ang karir mo ngayon. Imbis na pasikat ka lalo, imbis na sumikat ka dahil isa ka ng host ng isang noontime show at kilalang noontime show, lalo ka pang bumagsak. Kaya okay lang yung decision mo, Iya. Napaka isang palakpakan para kay Iya. Ano bang pangalan niya? Iya, ano ba? Abellano ba? Abellano. Iya, ano ba to? Iya Villania pala. Bakit Abellano? Villania pala, Villania. Villania. So yun, tuloy natin. Ito naman yung pangalawang host. Magiging bagong host ng Bulaga ay si Billy Crawford. Hey, si Billy. April 29 nang huling mapanood si Billy sa Tropang LOL na nagpaalam na rin sa ere. At dahil walang masamang tinapay sa pagitan ni Billy at ng GMA7, maaari itong lumabas bilang host ng reformative noontime show. Pero kung inyong maaalala noon pa man ay sinasabi na ni Billy na malaki ang respeto nito kina Tito Vic at Joey nang mapag-usapan ang tungkol sa parinigan noon na nagaganap sa pagitan ng It's Showtime kung saan siya ay host ng halos 10 taon at Itbulaga na kasabayan nila sa noontime slot. Sinabi nitong haligi na ang TVJ sa industriya. Di ko makakwestiyon. Wala naman ako sa kalingkingan nila at ako, no matter what happens, Tito Vic and Joey. They are pillars of this industry and, nire-respeto ko sila. Iniwasan din niya ang tanong tungkol sa kompetisyon na nangyayari sa pagitan ng dalawang noontime shows ng magkalabang networks. Pahayag niya, we're just here to enjoy what we do. Nag-e-enjoy lang talaga kami araw-araw. I think right now it's not the right time or the venue para magsalita kung ano ang nangyayari between sa dalawang networks. Especially kung hindi ko kasama ang mga kapatid ko sa Showtime. Goal lang namin talaga is magpasaya ng tao, not anything else. Like I've said, mahirap talagang sumagot between the two programs. At pagdating naman sa usaping tungkol sa ratings nila noong nasa It's Showtime pa ito,
At sa bumubulusok na ratings ng Eat Bulaga noong panahong iyon, sinabi nitong malaki ang pasasalamat niya sa lahat ng nanonood sa kanila dahil sila ang rason kung bakit sila may trabaho. Like I said, I don't want to elaborate on yung answer ko. I really don't have the right to speak on behalf of Showtime at hindi ko masasagot bilang sa kabila rin. I think we just want to be here to work and we just want the best for everyone. Sa lahat ng mga manonood. Wala kaming trabaho kung wala sila. Ang isa pa na nasa listahan na matagal nang Wait lang. Ang pagkakaalam ko, ito si Billy, sa ano rin ba to? Si Eat Bulaga rin ba to nagsimula? Ito disclaimer tanong ko lang ito, nagtatanong lang po ako. Huwag nyo masamay na, si Billy ba sa Eat Bulaga din ba nagsimula? Tanong lang po. I-comment nyo nga po dyan. Hindi ko kasi to ni-research eh. Hindi ko to ni-research kung saan nagsimula itong mga to, no? Kung saan nagsimula itong si Billy, no? Pero pagkakaalam ko sa ibang bansa, diba, sumikat nga yung mga kanta niya doon, yung ano bang kanta yun? Pero pag napapakinggan ko tsaka siya naalala, maganda rin naman, maganda yung kanta ni Billy na yun. So, yung pagkakaalam ko, si Billy ay galing din ata to sa Eat Bulaga, di ba? Tama ako. I-comment nyo nga dyan kung nagkamali ako kung saan ba to na-discover nung bata siya. Kasi naging naging child star, di ba? Kasamahan pa nila FPJ ng mga bigating action star. Sa mga pelikula, to si Billy Crawford, yan, tama. No, so ito pa yung tatlo, sino to? Si Jowa Pau. Si Yusi Manalo, Wally Bayola at Paulo Ballesteros to. Okay? Na gustong ipalit sa TVJ ay ang Jowa Pau ni na Jose Manalo, Wally Bayola at Paulo Ballesteros. Noong una ay kasama pa nga ang pangalan ni Alan Kay na naiintrigang kukuning kapalit ng TVJ. Pero ang lumabas ngayon ay ang trio ng Jowa Pau. Balita kasi na noong mismong araw na nag-resign at pumalas ang lahat ng natitirang host ng Eat Bulaga sa tape at sumama sa TVJ, nakakuha di umano ng offer ang tatlo para magtrabaho sa bagong Eat Bulaga. Pero kung kilala niyo talaga sina Jose, Wally at Paulo, di nila gagawin yan. Na ang loyalty nila ay nasa TVJ. Matagal at maaari na rin taguri ang institusyon ng noontime show ang tatlo dahil 90s at 2000s nang makasama sila sa longest running noontime show. Magmula noong production assistant pa lang si Jose hanggang sa ma-promote bilang floor director, andun na ang pagmamahal nito sa trabaho, maging sa mga katrabaho. Di naman nagtagal ay nakitaan ito ng talento sa pagpapatawa, kaya naisama na rin siya bilang isa sa mga co-host ng programa. Nakita rin ang ganda ng chemistry nito kapag katandem si Bossing sa komedya. Kaya naman naging sidekick ito ni Vic maging sa mga pelikula nito noon. Gayon din si Wally na nagsimula bilang audience jester o yung mga nag-e-entertain sa live audience kapag naka-commercial break ang show. At nang makita ang potensyal at talento nito pagdating sa komedya, sinubukan siyang isama bilang co-host ng Bulaga. Doon na nga nagsimula na ma-discover ang comedic chemistry ni na Jose at Wally. At dahil din magaling sila na makipaghalubilo sa maraming tao, sila ang ipinapadala ng team sa pagsugod nila sa barangay. Si Paulo naman ay unang napanood sa segment na You Bet matapos na alokin ni Malucho Apagar para maging host ng isang segment ng programa. Nagkaroon din sila ng love team ni Shara Soto noon na tinawag na siya Pau. Dito rin niya inilabas ang kanyang alter ego na si Precious Paula Nicole Ballesteros sa segment nilang Debot o Binibini ng Eat Bulaga on Television na isang beauty pageant para sa mga local male celebrities na nakasuot ng drag. Naging prominenteng kandidato rin si Blackie Lou Blanco na ginagampanan ni Wally. Tanda ako to. Dahil sa maraming beses na pagsali sa pageant at bigo naman na manalo ng anumang titulo.
Kaya naman hindi nakakapagtaka na tanggihan ng Jowa Pau ang alok ng bagong pamunuan ng Take para maging host sa bago nilang binubuong konsepto ng pagtutuloy ng Eat Bulaga. Mga ka-showbiz peeps, ano ang inyong reaksyon? Wala. Ito mga Kadabarkads. Dito nyo maanuhan talaga, no? Na talagang may gustong sirain na pagsasamahan ng halusos. Biruin nyo, sa dami-daming artista, operan mo ang Jowa Pau. Alam mo naman na malaki utang na loob nila sa TVJ. Tsaka alam nyo naman na ano yan, na tawag dito na malapit sila sa Tito Vic and Joey. Tapos ano yun, operan nyo sila. Parang ang dating kasi nun mga Kadabarkads, mga kabiyaya, ay parang inoperan nila ang Jowa Pau na malaking halaga para lang suwagin ng Tito Vic and Joey. Para lang pag-awayin ba? Kaso ang nangyari, hindi nila nagawa nga yun. Akala siguro ng mga halusos lahat ng tao na dadaan sa pera, no? Ganun na talaga yung intention nila dyan. Kasi kung isipin nyo si dami-daming artista, bakit Jowa Pau pa? Bakit si Alan Kay pa? Diba? Alam mo naman na noon at ngayon pa naman magkakasama na yung mga yan. Diba? Kaya yun, naano ko na talagang may plano ang TPINC na magkagulo-gulo itong mga magkakaibigan na to. Kasi paano hindi mo masasabing hindi para magkagulo-gulo? Pero mo, operan mo yung Jowa Pau na maging bagong host sa Eat Bulaga. Ay alam naman nila ang host dyan ng Tito Vic and Joey, tas tatanggalin ang Tito Vic and Joey para sa kanila. So anong kakalabasan nun? Diba? Ibig sabihin, pinag-aaway-away silang lahat. Tapos doon na mapatungkol naman kay Iya tsaka kay Billy, okay din yung ginawa nila. Tsaka doon mo may kitaan yung mga tao na hindi nadadala sa pera at may taglay na respeto para sa Tito Vic and Joey. Kaso yung ibang mga host dyan na nadala sa pera, yan, tinanggap. Malaki offer eh. Tanggapin natin yan. Diba? Kaya yung sinasabi nila Paolo Contis, nila Isko Moreno, nila Buboy Velar, nila Betong na sino ba naman sila para tumanggi? Parang hindi ako naniniwala dun sa ganung dialogue. So mga ganung salita, parang hindi ako naniniwala. Yung parang sino ba naman kami para tumanggi sa offer na yun? Bakit sila Billy, sila Jose, sila Iya, o yung iba pa, si Willie Rebillum yung iba pa dyan, marami pang inoperan dyan na maghusa. Bakit sila nagawa nila, kayo hindi? Doon lang kayo magtataka, bakit sila nagawa nila, kayo hindi? Di ba mga Kadabarkads? Sa inyong mga dyan na inyong matindi dyan, di ba? So yun mga Kadabarkads, anong masasabi nyo sa video na napanood natin? Comment nyo lang po dyan sa baba, no? So ngayon ko lang kasi ito napanood tong video na to, kaya sabi ko, reaction nga natin, papanood ko sa inyo, baka hindi nyo pa napanood eh. So syempre, huwag nyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pa-pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So yun po, ingat po kayo palagi and God bless and peace. Bye-bye. Sila ang TVJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TVJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.